What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 205. Sa chapter na ito ay mafe-feature ang napakatinding laban sa gitna ni Yuki Tsukumo at ni Kenjaku na alam kong inaantay niyong lahat dahil dito ay maire-reveal na ang curse technique ni Yuki Tsukumo at kung gaano siya kalakas to the point na napabagsak pa nga niya itong si Kenjaku. Ngunit bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating latest chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Alam kong matagal nyo na itong hinihintay kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen Chapter 204 ay nagsimula na ngang ma-awaken itong si Choso ang kanyang tunay na curse technique na to the point na nakokopya niya maging ang mga curse technique ng kanyang mga kapatid. Na dahilan kung bakit nagawa niyang tapatan si Kenjaku for a short duration of time at dahil sa consecutive barrage of attacks itong si Choso ay napilitan itong si Kenjaku na gumamit ng isang curse technique. And since yun nga ang goal nitong si Yuki Tsukumo at ni Choso, ngayon ay pumasok na si Yuki Tsukumo sa battlefield para sumali sa pakikipaglaban. Now proceeding naman sa chapter at hand, which is Jujutsu Kaisen Chapter 205. In the very first page, makikita natin na ang title ng chapter na ito ay Star and Oil. Na kung ikukumpara natin sa previous chapters na pinangalanan ng Blood and Oil, para bang ang blood ay tumutukoy dito kay Choso at ang oil naman ay kay Kenjaku. Ngayong ang title ng ating chapter ay Star and Oil, para bang ang tinutukoy na star dito ay itong si Yuki Tsukumo. Ngayon, after ng lahat ng effort na ginawa ni Choso para lamang mapagamit itong si Kenjaku ng kanyang curse technique, makikita nating talagang exhausted at para bang pagod at nasa limit na itong si Choso. Kaya in the moment na para bang magko-collapse na siya ay nagsimula nang mag-open up ang barrier na para bang itatransfer na si Choso sa ibang lugar na kung saan ay malayo na sa battlefield. So it seems hindi tayo magkakaroon ng 2v1 battle sa gitna ni Choso nitong si Yuki Tsukumo laban kay Kenjaku, kundi isang 1v1 duel lamang sa gitna ni Kenjaku at ni Yuki. Ngayon, after na ngang makaalis nitong si Choso sa battlefield ay nagsimulaan na agad para bang i-enhance nitong si Yuki Tsukumo ang kanyang braso gamit ng kanyang cursed energy or maaring ang cursed technique na nga niya. Dahil makita naman natin na unti-unti nang nagsisilabasan ang mga veins sa kanyang arm. Bago magsimula ang laban ay nagkaroon ng death stare sa gitna ni Yuki Tsukumo at nitong si Kenjaku. Habang iniisip naman nitong si Kenjaku na kahit na daw alam niya o para bang omniscient na siya sa verse ng Jujutsu Kaisen, still hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang tunay na curse technique ni Yuki Tsukumo. Dahil kahit na na-infiltrate niya na ang headquarters ng Jujutsu, wala namang kahit na anong bagay doon na naka-input na tungkol kay Yuki Tsukumo na para bang si Yuki Tsukumo ay talagang isang secret weapon na hindi talaga inilalantad ng kahit na anong detalye maging sa kanilang headquarters. Since isang special grade cursed sorcerer na nga ang kalaban ngayon ni Kenjaku, tulad nga ng binanggit niya sa previous chapter, na ang mga special grade cursed sorcerer ay ang mga individual na kayang i-overthrow ang isang buong country gamit lamang ang kanilang sarili. So, maaring ayaw na mag-risk nitong si Kenjaku na baka mapatay siya agad ni Yuki Tsukumo within just one move, kaya agad niya nang inilabas ang kanyang special grade cursed spirit na si God Ganesha. Na nagpapakita lamang na talagang hindi minamaliit nitong si Kenjaku si Yuki Tsukumo and ginagamit niya na agad ang isa sa kanyang pinakamalalakas na cursed spirit in his arsenal. And also, there has been a confirmation dito na talagang ang cursed spirit na ito ay isang special grade cursed spirit at ito nga ang God Ganesha dahil nabanggit dito nitong si Yuki Tsukumo na ang special grade cursed spirit daw na ito ay inimport pa nitong si Kenjaku mula sa ibang countries. At nasabi din nitong si Kenjaku na ang cursed spirit daw na ito ay nanggaling sa isang Asian country at ito ay tinaguri ang isang remover of obstacle na talagang nagpe-pertain lamang kay God Ganesha. Ngayon kahit naman na-i-deploy na nitong si Kenjaku ang kanyang special grade cursed spirit na si God Ganesha, hindi man lamang natinag itong si Yuki Tsukumo bagkus tinawag niya ang kanyang special grade din na cursed spirit na si Garuda. Gamit si Garuda ay bumuo siya ng parang isang soccer ball na sinipa niya ng napakalakas dahil kitang-kita naman natin sa emosyon nitong si Yuki Tsukumo na talagang puwersado siya sa blow na ito. Ngayon matapos naman ang isang napakalakas na sipa nitong si Yuki Tsukumo, itong si Garuda na nag-turn na nga into a soccer ball, hindi ina-expect na Kenjaku na hindi siya ang target ng sipang ginawa ni Yuki. Kaya hindi siya agad nag-take defense dahil naisip din niya na maaaring gawan nito ng paraan nitong si God Ganesha.
However, within a single contact ay nawasak agad ang ulo o ang parteng itaas ng katawan ni God Ganesha na nangangahulugan lamang na patayin na agad ng special grade cursed spirit na ito na talagang ikinagulat din ni Kenjaku dahil hindi niya akalain na ganito lang kabilis papatayin nitong si Yuki Tsukumo at ni Garuda. Itong si God Ganesha. Ngayon, kahit na alam kong marami kayong katanungan at this point, masasagot yan as the chapter goes on. Magpatuloy muna tayo sa nangyayaring laban ngayon sa gitna ng dalawang karakter na ito. But from that attack alone, mako-comprehend natin na talagang napakalakas ni Yuki Tsukumo at maging ng kanyang cursed spirit na si Garuda dahil isipin nyo na lamang isang special grade cursed spirit ng kanilang pinatay na parabang napakasimpleng atake lamang. Sobrang na-shock itong si Kenjaku sa nangyari at hindi niya alam papalapit na pala si Yuki Tsukumo sa kung saan siya ay naroon. Habang sinasabi ni Yuki Tsukumo na hindi daw alam nitong si Kenjaku kung ano ang kanyang curse technique at kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Dahil kung iisipin natin ang pinaka-edge o ang parabang pinaka-weapon ni Kenjaku ay ang kanyang kaalaman dahil alam niya halos lahat ng bagay na parabang siya na nga ay isang omniscient being sa Jujutsu Kaisen verse. Ngayon dahil wala siyang alam na kahit na anong impormasyon dito kay Yuki Tsukumo, ayaw niyang mag-risk dahil baka mapatay siya agad nitong si Yuki. However, napaka-confident dito ni Yuki Tsukumo at sinabi niya pang dahil daw hindi alam nitong si Kenjaku kung ano kanyang curse technique, ay sasabihin na lang niya ito sa kanya. Sinabi niya na it's mass, na nagpe-pertain lamang sa bigat or weight or mass. Habang nagpe-prepare ng isang suntok papalapit dito kay Kenjaku, ngayon nasalag naman ni Kenjaku ang suntok na ginawa nitong si Yuki Tsukumo. The only bad thing is, kahit nasalag niya ito ng kanyang dalawang braso ay tinamaan pa rin siya nito directly in the face at dahil hinarang niya ang braso niya, nadamay pa ito at naputol lang dahil sa lakas ng atake na ginawa nitong si Yuki Tsukumo. Na nagpapakita lamang kung gaano talaga ka-overwhelming ang lakas ni Yuki Tsukumo pagdating sa pakikipaglaban, specifically sa kanyang physical strength. Ngayon, kung ikukumpara naman natin si Kenjaku sa lakas nitong si Yuki Tsukumo, it's just ang abilidad ni Kenjaku ay hindi talaga nagfo-focus on physical strength at sa physical combat. Bagkus nagfo-focus ito on strategizing at sa paggamit ng iba't ibang mga uri ng cursed spirit at cursed techniques. Kaya it's only common na talagang mangibabaw sa laban na ito itong si Yuki Tsukumo except kung maigamitin na isang napaka-extraordinaryong technique itong si Kenjaku. But balik tayo sa laban, matapos tamaan ng napakalakas na suntok nitong si Yuki Tsukumo, itong si Kenjaku ay tumalisik siya ng napakalakas at napakalayo to the point na ang lahat ng dinaanan niya ay nawasak at maging ang Sunyata barrier na kung saan ay sila ay naglalaban. Ngayon, wag na nating pakomplikaduhin pa ang mga bagay-bagay, tawagin na lang din nating barrier ang Sunyata barrier na ito at kung sakaling kailanganin mang i-explain pa ay dadaanan na lang natin ito sa susunod pang mga chapters. Habang itong si Kenjaku ay nasa labas na ng barrier nang dahil sa butas na naidulot ng kanyang pagtalsik, unti-unti niyang na-realize at naisip kung ano talaga ang curse technique nitong si Yuki Tsukumo. Naalala niya ang binanggit na clue nitong si Yuki Tsukumo na mass, kaya ngayon ay na-realize niya na ang curse technique pala nitong si Yuki Tsukumo ay ang pag-a-add ng mass o bigat sa kanyang mga blows o sa kanyang katawan. Therefore, making her attacks all the more powerful dahil kung iisipin nyo paano na lamang kung dagdagan ni Yuki Tsukumo ng napakaraming tons ang kanyang atake. Maaring isipin nyo na napaka-basic and napaka-simple naman ng curse technique nitong si Yuki Tsukumo. However, kung iisipin natin, dahil nga sa paglalaban nitong si Kenjaku at ni General Gary, nakita natin na ang abilidad ng God Ganesha na special grade cursed spirit ay ang i-control ang gravity. Ngayon, maaring ang dahilan kung bakit hindi agad nag-take defense si Kenjaku sa ginawang atake kanina nitong si Yuki Tsukumo ay dahil umaasa siya na kaya yung pigilan ni God Ganesha. However, tumama pa rin yun sa mukha ni God Ganesha ng walang kahirap-hirap na parabang dine-deny pala ng overwhelming mass ng curse technique ni Yuki Tsukumo maging ang sense of logic to the point na maging ang gravity ay hindi na may apply sa kanyang mga atake. Or should we say, maging ang pagtanggal ng mass na due to gravity ay hindi na nagawang gawin ng God Ganesha ng dahil nga sa pagbasag ng sense of logic ng curse technique nitong si Yuki Tsukumo. At ang curse technique na ito ay pinangalanan ni Yuki Tsukumo ng Wrath of the Stars. Nasabi nga niya dito na nagagawa niyang dagdagan ng enormous na mass ang kanyang katawan sa bawat blows na kanyang gagawin. At hindi lang yun, maging ang kanyang special grade cursed spirit na si Garuda ay kaya din niyang applyan ng curse technique na ito. So it means na ang dahilan kung bakit maging ang God Ganesha na tinamaan ng soccer ball na Garuda ay na-annihilate within just one blow.
However, hindi lahat ng tao or lahat ng bagay ay kaya niyang applyan ng kanyang curse technique. Ang tanging individual at cursed spirit lamang na kaya niyang applyan ng kanyang curse technique ay itong si Garuda at ang kanyang sarili. Na hindi naman actually that big of a downside dahil yun lang naman talaga ang kailangan niya para makapag-create ng napakalalakas na mga atake. Nabanggit din dito ni Yuki Tsukumo na itong si Garuda pala ay isang cursed spirit before at dahil lamang sa kanyang curse technique ay na-turn niya si Garuda sa isang cursed tool. So kahit na isang cursed tool na ngayon si Garuda, mas magandang tawagin pa rin natin siya sa kanyang pangalan. And it seems itong si Garuda ay napaka-versatile sa pagiging isang weapon na para bang kahit na anong weapon na gustong gawin itong si Yuki Tsukumo ay kaya niyang i-mold into Garuda. Dahil nakita naman natin kanina lang na ginawa nga niyang isang soccer ball itong curse tool niya na si Garuda. Sumunod na panel ay magbabalik tayo ngayon kay Kenjaku na naibalik na ngayon ang kanyang dalawang kamay na maaaring nangangahulugan na marunong gumamit ng reverse curse technique itong si Kenjaku. Habang iniisip niya at ina-analyze kunti-unti kung ano talaga ang nangyayari at kung ano ang tunay na kakayahan nitong si Yuki Tsukumo. Naisip dito nitong si Kenjaku na kung dinagdagan daw ni Yuki Tsukumo ang mass ng kanyang katawan, dapat ay hindi ganun kabilis ang kanyang movement dahil kung napakabigat nga ng katawan mo ay dapat mas magiging mabagal ang iyong mga galaw. Kaya naisip nitong si Kenjaku na maaaring sa paggamit niya ng kanyang curse technique ay naaalis niya ang effects sa kanyang katawan. So it means na kaya niyang magland ng blows ng napakalalakas gamit ng mass, subalit hindi yun magkakaroon ng downside effects sa kanyang katawan na magpapabagal ng kanyang movements. Now knowing that si Yuki pala ay kayang mag-ignore ng concepts na realize ngayon itong si Kenjaku na walang magiging epekto kahit gamitin niya pa ang lahat ng special grade cursed spirit na nasa arsenal niya. So it means sarili lang talaga niya ang maaasahan niya sa pakikipaglaban dito kay Yuki Tsukumo. Na dahilan naman kung bakit biglang para bang nag-hesitate or nag-doubt itong si Kenjaku sa kung kaya daw ba niyang patumbahin itong si Yuki Tsukumo. At this point ay makita nating ina-acknowledge na talaga nitong si Kenjaku si Yuki Tsukumo as a strong individual at hindi lamang isang basta-bastang special grade. Masasabi natin dito na para bang medyo natatakot na nga itong si Kenjaku dito kay Yuki Tsukumo nang dahil sa nakita niyang kakayahan at mga abilidad nitong si Yuki. But still being the biggest villain ng Jujutsu Kaisen, para bang kahit na ang pagkatakot na ito ay nataturn pa nitong si Kenjaku into excitement. Ito namang si Yuki Tsukumo habang nakatingin kay Kenjaku ay unti-unti ding nag-a-analyze kung ano ang curse technique na i-display niya kanina nang mapigilan niya ang mga barrage ng supernova nitong si Choso. Now na-realize niya na ito pala ay gravity. Gravity which is the curse technique ng pinatay niyang cursed spirit kanina na si God Ganesha at nagagamit lamang yon itong si Kenjaku dahil sa kanyang pag-extract ng curse technique gamit ang Uzumaki. Now nabanggit din dito nitong si Yuki Tsukumo na may tatlong curse technique daw ngayon itong si Kenjaku. Una ay ang kanyang cursed spirit manipulation, pangalawa ay ang cursed technique nitong si Mahito na idol transfiguration at ang pangatlo ay ang kanyang tinutukoy na gravity. Ngayon maaaring isipin nyo na dapat ay mas marami pang cursed technique ang kayang gamitin itong si Kenjaku dahil mas marami naman siyang cursed spirit na na-intake. However, that's not the case dahil kapag kumuha ka ng isang cursed technique mula sa mga cursed spirit ay mag-i-inflict yun ng napakalaking load sa memory ng isang user. Hindi katulad ni Yuta Okutsu na kayang mag-mimic ng napakaraming cursed technique dahil meron naman siyang external na memory na si Rika na nagpapakita lamang dito kung ano ang napakalaking hacks na naman pagdating sa arsenal ni Yuta Okutsu. Now, despite knowing na meron na ngayong tatlong curse technique itong si Kenjaku, inassume pa rin itong si Yuki Tsukumo na meron pa siyang fourth technique para lamang mas makapag-prepare pa siya in the worst case scenario. Si Kenjaku naman habang nakatitig din kay Yuki Tsukumo ay nagkakaroon din ng isang analyzation for himself habang iniisip niya na kung si Yuki Tsukumo daw ay tinagurian isang special grade cursed user, siguradong meron pa siyang isang extension ng special ability na kayang mag-release ng napakataas na output ng cursed energy na maaaring gamitin niya as her trump card or as a final blow kung sakaling magkaroon man itong si Kenjaku ng napakalaking opening. With this character na nag-iisip ng ganito kalalim towards each other, naisip nilang dalawa na napakahirap palang tapatan ng isa't isa. May iba palang plano ngayon itong si Yuki Tsukumo at yun ay ang mapagamit pala itong si Kenjaku ng kanyang domain expansion. Matapos daw gamitin itong si Kenjaku ang kanyang domain expansion ay gagawin ni Yuki Tsukumo ang lahat ng kanyang makakaya
para mapaback itong si Kenjaku into a corner to the point na hindi na niya kayang gumamit ng kanyang curse technique. At sa point na yon, maaring ma-exhaust na rin ang lahat ng energy nitong si Yuki Tsukumo at hindi na din siya makagamit ng curse technique. But still, nando naman si Garuda sa kanyang tabi, kaya kahit na gano'n ang lagay ay mayroon pa rin siyang advantage dahil nandun pa rin ang kanyang curse tool. Now, para ma-execute ng napaka-successful ng planong ito ay kailangan niyang unti-unting bugbugin itong si Kenjaku para unti-unting maubos ang kanyang techniques at ang lahat ng kanyang lakas. But then biglang nagsalita ngayon itong si Kenjaku habang sinasabing no at they had reached the point daw na kung saan ay na-realize na nilang pareho na parehong hindi suitable sa pakikipaglaban sa isa't isa ang kanilang curse technique. Bakit daw hindi pa agad maglatag ng isang domain expansion itong si Yuki Tsukumo? It only means one thing, na hindi ganon kalakas at hindi ganon ka-refined ang domain expansion ni Yuki Tsukumo kaya hindi niya ito agad inilalatag. At dahil nga doon ay mauuna nang gamitin itong si Kenjaku ang kanyang domain expansion. Unti-unti niya nang binubuo ang kanyang hand seals at ngayon ay na-deploy niya na completely ang kanyang domain expansion all-enveloping Garbadatu. Sa pag-deploy niya ng kanyang domain expansion ay may nag-appear na para bang isang puno na nabubuo ng napakaraming cursed spirit. So it might mean na ang kanyang domain expansion ay isa ding technique na binubuo ng curse technique ng napakaraming cursed spirit na kanyang na-intake na. Kung papansinin din natin sa panel na ito, wala tayong makitang kahit na anong barrier na nagbabalot sa dalawang karakter. So it might mean na ang domain expansion ni Kenjaku ay hindi din nag-e-encompass ng isang barrier. Maaring ang kanyang domain expansion ay tulad ng domain expansion ni Sukuna na nag-apply ng isang binding vow kapalit ng barrier nito. But it is also a possibility na hindi pa completely na ilalatag ni Kenjaku ang kanyang buong domain expansion. Kaya naman biglang sumigaw ngayon itong si Yuki Tsukumo na tumatawag kay Tengen na para bang inaasahan nilang mangyayari ang bagay na ito dahil this is their plan from the start nga na pagamitin si Kenjaku ng kanyang domain expansion. And ngayong gumamit na si Kenjaku ng kanyang domain expansion, it seems si Tengen na ang gagawa ng move para makounter ang domain expansion na ito ni Kenjaku. Na ikinagulat naman ngayon ni Kenjaku dahil hindi naman niya inaasahan na maaaring may counter move or counter attack pala itong si Tengen pagdating sa kanyang domain. And that ends chapter 205 ng Jujutsu Kaisen with a very big cliffhanger sa gitna ng napakalakas na domain expansion nitong si Kenjaku na pinangalanan niyang all-enveloping Garbadatu at sa pinaplanong counter-attack naman nitong si Master Tengen at ni Yuki Tsukumo. So it means sa pag-release ng chapter 206 ng Jujutsu Kaisen ay ma-witness natin ang napakatinding laban sa gitna ng domain expansion nitong si Kenjaku at sa domain expansion nitong si Yuki Tsukumo at ni Master Tengen. But to top it all off, napakatinding laban ang nangyari sa gitna ni Kenjaku at ni Yuki Tsukumo na kung saan ay naging napakataas ang overwhelming power nitong si Yuki Tsukumo in terms of physical strength and physical combat. However, sa next chapter natin makita kung ano talaga ang magiging tunay na edge nitong si Kenjaku sa laban na ito. Sa last pages nga pala ng chapter na ito ay nagkaroon ng napakaraming explanation sa kung ano ang Sunyata Barrier at sa kung ano ang meaning ng all-enveloping Garbadatu nitong si Kenjaku na hindi na natin gaano pang bibigyan ng pansin dahil alam ko namang wala kayong gaanong interest pagdating sa mga bagay na yon. So bibigyan na lang natin yan ng short explanation in case na kailanganin siya sa kwento. Nasabi dito na Garbadatu means a womb o parang sinapupunan na maaaring tumutukoy nga ang domain expansion ni Kenjaku sa isang parabang panibagong teknik na naabuo ng lahat ng teknik na na-extract niya mula sa mga cursed spirit na parabang isa itong domain expansion na Uzumaki. I guess that's all para sa chapter review natin ng chapter 205 ng Jujutsu Kaisen. Kung nagustuhan mo ang ating chapter review ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong latest chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series na to. I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on chapter 206.